Sa buhay natin, ang basihan natin dapat si Jesus. Sa oras natin, ang basihan dapat natin si Jesus. Sa plano natin, ang basihan natin lagi si Jesus. Kaya you always move on. Kung ano man problema nyo, you go on. Ang importante na susunod nyo ang oras ng Panginoon, ang kalooban ng Panginoon. Kung hindi man sila makabayad sa inyo, huwag kayong may inis sa kanila. At least nasunod nyo ang kalooban ng Diyos na magpatawad. Kung kayo man ay na-traffic, okay lang yon. Baka may kalooban ng Diyos na mas maganda sa panahon na yon. You move on. Huwag nyo naman sarilinin na, huwag nyo babasihin ang inyong isipan sa plano nyo. Huwag nyo babasihin ang oras sa oras ng daigdig. Dapat yan ay base lagi kay Jesus. Kasi yun naman ang end natin si Jesus lagi Kaya kapag sa buhay nyo ang binabasihan nyo lagi si Jesus, lagi kayo nakaka-move on. Kasi kapag ang basihan nyo yung sarili nyong oras, talagang hirap mag-move on. Kung basihan nyo yung mga pangarap nyo, ang mga plano nyo, ang hirap mag-move on. Nag-stack up ka na dyan. Pero kapag binabasihan nyo lagi si Jesus, ang gaang mag-move on. Lagi mo sabi, Panginoon, salamat. Yan ang kalooban nyo. Salamat, Panginoon. Naka-move on ka na. Di ba? Kasi in the end, alam nyo ba ang end natin, talaga ang basihan pa rin natin si Jesucristo. Sa ayaw nyo sa gusto, si Jesus pa rin ang harap sa inyo. Sa ayaw nyo sa gusto, si Jesus pa rin ang huhusga sa atin. Sa ayaw nyo sa gusto, ang salita pa rin niya ang masusunod sa daigdig at sa buhay natin. Kaya ulitin ko, basihan nyo sa inyong oras si Jesus. Basihan nyo sa inyong buhay si Jesus. Basihan nyo sa inyong plano si Jesus. At wala nang iba. Dito po, ang revelation po, yun yung salita ng Diyos. Ito yung the only prophecy. Bukod kay Jesus na nag-prophesy siya, nung sa chapter 24, prophecy rin yun kasi prophet talaga siya. Pero yun talagang pinakabuong-buo na propesya ay ginamit si John the Baptist. John, the Beloved. Nung siya'y nasa Patmos. Kasi hindi siya papatay-patay tinapon na lang. Gusto siyang patayin ng mga Romano. Hindi siya mapatay. In exile na lang. And in exile, sabi niya, ako'y nasa Patmos, nakita niya ang lahat ng bagay na mga nangyayari at mangyayari. Mga nangyari, nangyayari at mangyayari. Kaya ang revelation po yan, lahat na yan, hindi mangyayari pa lang, may mga nangyari. Kaya kakaiba ang revelation sa revelation na binigay sa mga unang propeta. Kaya ang revelation, sabi nga doon, mapalad ang mga nakabasa nito. At least makita nyo, marirealize nyo ang mga mangyayari. Pero ito'y hindi plain. From the beginning to end, halos lahat ay figurative. At isa sa pag naka-highlight talaga na mangyayari talaga, yung pagdating ni Jesus. Sa ayaw nyo at sa gusto, si Jesus ay bababa rito sa lupa. Sa ayaw nyo at sa gusto, siya ay maghahari sa lahat ng nilalang. Kaya doon sa Revelation, ito yung last chapter na halos. Si Jesus mismo ang nagsalita sa harap ni John. Okay, basahin nga natin Revelation chapter 22. Babasahin ko yung 12 kayo sa 13. Tapusin natin, no? Okay. Behold, I am coming soon. Yung soon sa kanila, ang isip nila mga 10 years, 20 years. Pero sa Diyos, wala namang oras. It might be another 1,000 years. Kaya ngayon, mula sinabi ni Jesus to, 2,000 na. Pero wala namang oras sa Panginoon. At sa Panginoon, lahat ay sandali lang. Lahat ay sandali lang. Kaya sinabi niya, I'm coming soon. Kasi definite Definite mangyayari yan. I'm coming soon. Babalik si Jesus sa pagiging Diyos niya sa katawan tao. Diyos na siya.
pero in the person of a new body of a human being. Hindi naman nung siya muling nabuhay, hindi siya naging espiritu. Siya ay katawan ng tao na muling nabuhay at umupo sa kanang trono ng Diyos. Kaya Diyos na uli siya. Kaya nung makita siya sa vision niya, iba siya, talagang nagniningning, kumikinang, at ang salita niya ay makapangyarihan. Ganon ang katawan ni Jesus. At ang sabi niya, ako'y darating, malapit na. Malapit na talagang dumating ang Panginoon. Kaya mag-move on kayo. Ha? Huwag niyong buhatin ang mga daladalahin niyo. May kalooban ang Diyos. Ang importante na susunod natin ang kalooban ng Diyos. Nagpapatawad tayo, nananampalataya tayo, no? Kumikilos tayo, nagsishare tayo ng salita ng Diyos. Pinalalago natin ang buhay spiritual. Yan po ang pag-move on. Huwag kayo may stuck sa problema nyo. Hindi maganda yon. Parang sinasabi nyo, ang problema nyo, ang inyong Diyos. Parang sinasabi nyo, na ang buhay dito, ang inyong Diyos. Ang inyong pangarap, ang inyong Diyos. Ang plano nyo, ang inyong Diyos. Hindi po. Ang Diyos natin ay Jesus. Jesus. At sabi niya, I'm coming soon. My award is with me, and I will give to everyone according to what he has done. You see, uhusgahan tayo sa mga ginawa natin, sa mga pananampalataya natin, sa mga plano natin, sa mga pangarap natin. Uhusgahan tayo. Kaya nga ang basihan nyo sa buhay nyo ay laging si Jesus na may hawak ng ating rewards. Sige, kayo nga sa 13. In-emphasize niya talaga, no? Ano ba kayo? Namumblema kayo sa oras nyo. Alam niyo ba, ako ang simulat katapusan. Ako lumalang sa inyo at alam ko rin kung paano kayo mamatay. Alam ko mga plano nyo. Alam ko iniisip nyo. Na hindi kayo makamove on. You go on. What is important is you are following the will of God. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Umibig, manampalataya, at puno ng pag-asa. Kaya maganda yung mga patotoo na they don't care kung ma-traffic, they don't care kung sila ay baon sa utang, they don't care kung namumblema sila sa bahay, basta sila ay sasamba at magpupuri sa Diyos. Gawin yung basihan si Jesus sa buhay nyo. I am the beginning and tatlo pa talaga no? Alpha and Omega in Greek. First and the last, and then beginning and the end. Kapag tatlo kasi yung mga sinasabi ng Panginoon, ine-emphasize niya. Dalawa nga lang, may emphasis na How much about there are 3 times? Ako ang simula at wakas. Ako lumalang sa'yo, at ako rin ang haharap sa'yo kapag ikaw ay kinuha ko. Kaya gawin yung basihan si Jesus sa buhay nyo. Huwag kayong magpo-prostrate, huwag kayong madi-disappoint, huwag kayong mag-stack up. You move on, you go on. Sige, ako sa 14. Blessed are those who wash their robes, that they may have the right to the tree of life, and may go through the gates into the city. Yun yung paradise. Again, sige, sa 15 kayo. Mga makamundo, no? Makamundo. Gagawin ng lahat ng bagay, makamit lang gusto nila sa daigdig. Okay. 16. I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the root of the offspring of David and the bright morning star. Kaya sa 17. Now, this verse, actually, this is our obligation. Say, come. Even the Spirit say, come.
May tatlo rito na gustong gawin na mga gustong nakikita na ito talaga ang trabaho natin. No? Alam natin darating si Jesus, the Spirit, the Church, at kung sino man makarinig ng salita ng Diyos. Kailangan mag-aya. Ayain natin ang iba. Say come. There are two grand exit of every day life. Pakilipat nga. Two grand exit. Kasi kapag tayo patay na, wala na kayong magagawa na maligtas. Unless ang Panginoon magliligtas sa inyo in the end. There are true grand exit, meaning ito na yung end ng buhay mo dito sa lupa. Either death or rapture. Kasi papalitan ng ating lupang katawan dito. At ito na yung tapos na ginawa mo dito sa daigdig. Sa bawat nabubuhay dito, may misyon. Sa bawat nabubuhay dito, may gustong ipagawa sa inyo ng Panginoon. And in general, ang gusto talagang pagawa sa bawat isa sa inyo, masunod nyo ang kanyang kalooban. Manampalataya, pag-ibig, at patuloy na umasa. And at the end, i-share ang salita ng Diyos. Kaya, kapag tayo patay na, wala nang pag-ibig. Unless ikaw ay nasa Panginoon na puno ka ng pag-ibig. Pero sa impyerno, wala nang pag-ibig doon. Pati mga magulang mo, kinang-iinisan mo. Walang pag-ibig sa impyerno. Sa langit, wala nang pag-asa kasi kung nasan ka, doon ka na lang. At sa langit wala na rin, at sa impyerno ay wala na rin pananampalataya kasi nakita mo na ng mukhaan ng Panginoon. Lahat ay mag-e-end dito sa buhay natin. Yung death, and another thing na kaya tayo merong kamatayan na may rapture, the very purpose of death and rapture is to change our physical body. Yan ang talagang purpose niyan. Sa death, muling bubuhayin at magkakaroon uli ng katawan tulad ni Kristo. Kung paano siya muling nabuhay. In rapture, wala nang panahon na mamatay. In twinkling of an eye, your body will be changed into a destructible body, into the body like that of Jesus Christ. Kaya there are two ends. Either abutan yung pagbabalik ng Panginoon, which is rapture, or hindi pa siya dumarating, kukunin na ang iyong buhay, death. So yan po ang grand exit natin. Pero in the eyes of God, alam niyo ba sinabi niya, precious is the death of my saints. Mahalaga kayo sa Panginoon. Kayo ay inaalagaan ng Panginoon hanggang sa huli ng inyong hininga. Kaya dito sa lupa, gawin natin ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga, lagi kayong mag-move on. Ang mahalaga ay nasunod nyo ang kalooban niya. Praise God! Kahit na ikaw ay nalamangan, kahit na ikaw ay nadaya, ang importante na patawad mo siya, nasunod nyo ang inyong kalooban. Praise the Lord! Kahit na kayo ay nagkukulang dito, okay lang, na nangungupahan lang tayo, minsan nag-short pa sa salary, ang importante, nasunod natin ang kalooban ng Panginoon, nananampalataya tayo sa Kanya. Praise the Lord, kahit na tayo ay binabalutan ng mga sigalot, ang importante na bubuhay tayo sa pag-asa. Walang makakapigil sa ating sumunod sa Panginoon. Yan ang importante. Kaya nga ang basihan nyo dapat sa buhay nyo ay si Jesus. Sa oras nyo, si Jesus. Sa plano nyo, si Jesus. Walang makakapigil sa inyo. You always move on. At yun ang kalooban ng Diyos dito sa buhay natin. At ang kalooban niya sa magitan ng buhay nyo, makapag-share kayo ng salita ng Diyos, makapag-share kayo ng kabutihan ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos, at ng kaligtasan ng Panginoon. Kaya dun sa at the end, sabi niya, ang Espiritu nagko-convict sa atin, na sabing, patuloy ka. At sa mga tao nakakarinig, sinasabi na manampalataya kayo. At ang nagsabi din, isa rin nagsabi ay, ang church, come. We have a part sa preparation ng pagdating ng Panginoon. Hindi siya darating dito nang hindi nakapag-share tayo. Hindi siya darating dito na ang church naka-stagnant lang, sarili-sarili iniisip. Actually, we have one purpose. To be a testimony to others.
Kaya yung mga narinig nilang kanta, sa mga nakakilala talaga sa Panginoon, okay lang sa kanila, pero sa mga hindi nakakilala sa Panginoon, para sa kanila sakit sa tenga. Kaya okay lang, na kahit tayo ay pinagagalitan dito, ingay-ingay natin, actually, that is a testimony that God should be praised, should be given a song. Bahala sila kung magalit sila. We will proceed. At sinusunod naman natin na hindi tayo maging sagaan, maging masakit sa tenga nila. Nagkaroon na tayo ng bintana. Inihinaan na nga lahat. At ngayon, kung nasasakitan pa ang tenga nila, bahala sila. They are rejecting God. Wala na tayo doon. Bahala na ang Panginoon sa kanila. Church is a testimony that say, come. And then yung pangatlo, yung kung sino man nakarinig ng salita ng Diyos, huwag sana kayo tagapakinig lang. Say, come. Lumapit kayo. Maging patotoo kayo sa lahat na nakakinig ng Panginoon. Ito'y imbitasyon na may-share ang salita ng Diyos na kahit papano, makakain sila sa tubig ng buhay at makapasok din sila sa gate ng paradise. We have that responsibility. Let us move on. Let us go on to be used by God. Paghamit tayo sa Panginoon. Huwag kayong ma-stuck sa problema nyo. Ang Diyos ang bahala dyan. Sabi niya naman ang mga ibon, pinakain niya, ang mga halaman, dinadamitan niya. How much more kayo nananampalataya at mga inari na ng Panginoon na anak ng Diyos? Huwag kayong maging makasarili. Mag-move on tayo and let God be our base. Jesus Christ be our basis of our time, our plan, our life, our soul. Lahat po yan, si Jesus. At kapag siya ang basihan ng buhay nyo, napakadaling mag-move on. Nung ako ay nagkaroon ng sunod-sunod talaga problema. Imagine niyo, na-disgrasya ako, nawala yung makita ko sa libro, sa sabay-sabay talaga as in sinadya, parang sinadya. Nawala ako ng sales na libro kasi income ko rin yun. Nawala yung mga honorarium ko, yung mga overload. Na-disgrasya ako. At we are living in my own salary. Sa salary na lang talaga. Ito pinakamasakit. Nabaon ako sa utang ng kalahating milyon na hindi ko naman inutang. At pilay ako noon. Andun lahat. But I move on. At hindi ako nanisi. Nasunod ko ang kalooban niya magpatawad. Nasunod ko ang kalooban niya na manampalataya. Nasunod ko ang kalooban niya na looking always forward with hope. Kaya niya yan. Kaya niyo. Mabuhay kayo sa pag-ibig, sa pananampalataya, at sa pag-asa. Yan ang gusto niya. You always move on and God will make a miracle. Of course, hindi naman miracle na bumaba agad yung mga pangailangan ko. Alam niyo, talagang nalagpasan ko for 2 years. 2 years yan. Nagbayad ako ng utang na hindi ko inutang. Nakasurvive kami. Buti na lang may mga ayuda. Buti na lang panahon yun ng ayuda no? Buti na lang, para na ayuda, hindi ako mapasok kasi hindi ako makapagmotor noon, pipilay-pilay ako. Kaya gumawa ang Panginoon. And nakamove on ako at napagtagumpayan ko ang mga problemang yon. Hindi ako na-stack up. Hindi ako nanisi. Hindi ako nagdemanda. Hindi ako nag-claim na mali sila. Nakapag-move on ako. And that is life. Base your life in Jesus Christ. Sa oras, basihan nyo siya. Sa plano, basihan nyo siya. Sa pakikitungo siya, laging basihan nyo. Sa inyong pangarap siya, dapat lagi ang basihan nyo. At maka-move on kayo. Jesus is the basis of our time. Now, at the end, basahin nga natin uli, no? Kasi sa buhay na to, yun talaga ang buhay natin kay Jesus. Sabi nga ni Pablo, alam niyo ba ang inyong buhay ay nakatago kay Jesus? Huwag niyong pangunahan si Jesus.
Huwag niyong hanapin ang buhay niyo sa sarili niyo. Huwag niyong hanapin ang buhay niyo sa ibang tao. Ang buhay niyo ay na kay Jesus. And at the end, sige, basahin natin yung 17. Kapag napagtagumpay niya ng lahat yan, at siya'y darating na bilang hari, bilang matagumpay din, tulad natin, bilang Panginoon Diyos sa katawan tao, siya'y bababa. Ito ang tatlong nag-i-invite sa paghahanda ng kanyang pagdating. The Spirit, the Church, at lahat na makakarinig ng salita ng Diyos. Kaya kayong lahat na nakakarinig ng salita ng Diyos, make your life be a testimony about Jesus Christ. First, the Spirit. The Spirit is convicting us to save time for Jesus. The Spirit. So dito, the Spirit and the bride say come. And let him who hears say come. When you say come, mag-i-invite tayo. Magte-testify tayo. Magiging patuto tayo sa iba. Let us share the Word of God. Let us be a testimony to others. At yan din ang napda sa puso ni Jesus. Di ba sabi niya, kayo'y magiging patuto ko bago siya umalis. Yan ang huling bili niya, kayo'y magiging patuto ko. At hindi tayo nag-iisa. Alam niyo, kasama natin ang Espiritu Santo. The church here is the bride here is the church. Kasi as a church, alam niyo ba, hinahanda tayong iharap na malinis sa Diyos, kay Jesus. Jesus Christ is the groom. And the church is the bride. Kaya sa bawat isa sa inyo, kayo'y hinahanda ng Panginoon na humarap sa Panginoon. At ang obligasyon nyo habang hindi pa dumarating ang Panginoon, you have to say, come. Mag-invite kayo. Siya nga pala sa kasal, ha? Alam niyo ba, lagi yung sinasabi, ang pag-aasawa ay hinantulad sa pag-ibig ng Diyos sa Panginoong Jesus. Kaya ang tawag sa church ay bride. Bride tayo. Na kahit na si Jesus ay maging masama sa mata ng tao, kahit na siya ang pagbintangang masama, kahit na siya ang nasaktan talaga ang Diyos, nasaktan si Jesus, hanggat pare ayaw niyang tanggapin to Pero sabi niya, ang kalooban niyo, Panginoon, ang masunod, hindi ang kalooban ko. Yung si Jesus mismo na ating Panginoon, ang basihan niya, ang Panginoon Diyos, ang kalooban ng Diyos. Ganun din sana lagi ang bukang bibig natin. Lord, hindi ang kalooban ko, hindi ang pangarap ko, hindi ang plano ko masunod. Ang plano niyo masunod. The same way, Jesus Christ is our basis. Kaya si Jesus, kahit nasaktan, ipatayin at ipako sa krus, ma-preserve lang ang ating walang hanggang relasyon sa Diyos. Kasi yan ang unang relasyon na tinatag niya. Gawin natin ang tao na kawangis natin. Yung word na gawin natin ang tao na kawangis natin, relasyon yun. Relasyon yun. Na magkakaroon ng relasyon ng Diyos sa tao, ang tao sa Diyos. Relasyon yun. Yun ang unang mahalagang relasyon. Ang pangalawa, siyempre, pag-aasawa. Kaya ganun din sa lalaki. No? Sa mga lalaki dito, magpunuan kayo ng pagkukulang sa asawa nyo. Hindi tayo pinagtugma ng perfect. Walang perfect na pagsasama. Walang perfect na asawa. Lagi kayo sinasabi. Walang perfect na asawa. Pero may perpektong pagsasama kapag kasama natin ang Diyos. Dahil siya Diyos ng buhay, siya nag-aayos ng buhay. Siya ang Diyos ng pag-ibig, siya nagpapalalim ng pag-ibig. And we experience that. I experience it. At siya Diyos ang relasyon. Siya ang nagpapatibay ng relasyon. Yun ay sa mag-asawa, ha? Kaya sa mag-asawa, laging kasama ang Diyos. Walang perpektong asawa. Kaya lagi ko rin sinasabi, no, ang husband, wag niyong hanapan ng wala ang asawa niyo. Maring ikaw meron, ikaw magpupuno nun. Ayaw hanapan na wala si Malen. Kung ano ang pagkukulang niya, ako na nagpupuno. Ganon din naman ang babae. Wag niyong hanapan ng asawa niyo. Maring wala siya, pero ikaw meron, ikaw magpupuno. Kasi ang function talaga ng pag-aasawa, nagpupunuan sa isa't isa. Parang puzzle yan no? Yung puzzle, walang diretsong hugis yan. Pero pag pinagsama mo, ang ganda na nagiging resulta. The same way, tayo pinagtugma, nagiging magandang resulta kapag kayo ay nagpupunuan sa isa't isa. Tip ko yun sa mag-asawa, ha? Kaya, wag niyong hanapan ang inyong asawa nang wala sila. Kayo magpupuno nun.
Kaya mahalin nyo, tanggapin ang inyong asawa, dahil yan ang kalooban ng Panginoon. Ganon din ang Panginoong Jesus. Alam niyo ba, ang Panginoon Diyos, nakita niya talaga pagkukulang natin, pero siya na nagpuno. Nakita niya na hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. Siya na nagligtas. Kaya sa part natin, siya na gumawa para magpuno ng ating pagkukulang dito. Pero may part pa rin tayo. Let's move on. Let's go on. Yan ang kalooban niya eh. Sa bawat sandali ang kalooban niya, hanggat ito ay matuwid. So, the first, ang unang nagko-convict talaga, nag-welcome sa atin, ang Espiritu. The church is the Spirit. Ano po talaga dito? Si Jesus ang pundasyon, siya nag-initiate. Pero alam niyo ba, nagtatag talaga ng church, ang Spirit. It is the Spirit that build us. Kaya nga kasama siya rito, say come. Siya nagko-convict sa atin. Siya nagko-convict sa mga sinishare natin. Siya nagko-convict sa mga taong nakakarinig. And the church is the instrument of God to share the word. Siya yung bride naman. Say come. Kaya tayo, nakikita niya na, may part tayo. We have to invite. We have to attract others to come. At hindi naman lahat, hindi naman porket hindi ka member, ay hindi ka na magiging bahagi ng church. No, sabi rin, lahat naman na nakikinig. Say come. Kahit tatlo ron. The Spirit say come. The bride say come in church. And those who hear say come. Pakituloy nga doon sa 17. Sige, basahin natin. Sa 17, yan. Whoever is thirsty, kasi alam niyo sa tao, no, hindi ni-deny lang nila, lahat ng tao uhaw sa Panginoon. Yung uhaw na yan, either na hanapin nila sa kaibigan, hanapin nila sa mga entertainment, hanapin nila sa kabunduan. Lahat po ng tao may pangailangan. Lahat ng tao may gustong maangkin. Kaya dapat maunawaan nila ang talagang uhaw na yan ay spiritual. Maunawaan nila, kailangan talaga nila ay ang Panginoon Diyos. Say, come. Whoever is thirsty, let him come. And whoever wishes, let him take free gift of the water of life. Ang salita ng Diyos ay tubig ng buhay. Yan ang buhay, espiritu ng buhay. Kaya may mga nasisharean tayo na encourage, kailangan din i-follow up. No? At ang Panginoon ang bahala doon. At siya ang gagawa. So, pero ang part natin, let us initiate to invite. Let us initiate to be a testimony. Kayo ay nakita na ng Panginoon, na gagamitin ng Panginoon. Kayo dapat ay magpatuloy. You move on. Magpagamit kayo sa Panginoon. Yung nasimulan nyo na naging masigasig sa Panginoon, ituloy nyo yon. Yun yung sinimulan nyo na nais nyong i-share sa mga kaibigan nyo, ituloy nyo yon. Let us move on. Let us all stand up. Praise God. Purihin ang Panginoon. In Revelation, sa nabasa natin, part kayo, nagsabing, come. It's not only the work of the Spirit, but it is the work of everyone. At kung may pumipigil man sa inyo na magpatotoo, na mag-share, na maging bahagi sa iglesia, o magpatuloy na maging kagagamit-gamit sa Panginoon, just move on. Bahala sa inyo ang Panginoon. Siya ang kikilos, siya ang gagawa. Ang importante na susunod natin ang kalooban ng Panginoon. O Diyos na makapangyarihan, linisin niyo kami, Lord God. Kung kami nagkakasala, patawad. Kung kami nagkukulang, patawad. Kung kami, Lord God, nagda-doubt, patawad, Panginoon. Kung kami, Lord God, ay nalalabuan, patawad. Lord, mag-minister kayo sa kaluluwa, sa puso ng bawat isa. Itanim niyo sa puso nila ang inyong salita. Itanim niyo sa buhay nila, Lord God, ang inyong kapangyarihan, ang inyong pag-ibig. Panginoon, narito kami
Kayo ang maging basihan ng aming buhay. Kayo ang maging basihan ng aming oras. Kayo ang maging basihan ng aming plano at pangarap, Panginoon. Kayo ang basihan namin, Lord, at sa bawat sandali. Lord, fill them with your Spirit, O God, with your love, with your presence. Taas po natin ating makamay. Walang imposible sa Panginoon. Just move on. Hindi ang problema makakapigil sa inyo. Hindi ang pera makakapigil sa inyo. Hindi ang tao makakapigil sa inyo. Hindi rin makakapigil sa inyo ang inyong sarili, kundi ang Espiritu niya na sumasa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you.